ask Congressman Martin Romualdez one question, what would it be? Can you defend yourself? One question for Senator Alan Cayetano. Uncle, can you defend yourself, Uncle Martin? Uncle! Answer! Ha? Uncle Martin, can you defend yourself? Aray ko. What would it be? Tatagal ka pa ba dyan? If you can ask one question to God, what would it be? Can you forgive them? As a lawyer, will you lie to defend a client? No, but I will. I have to choose the law that will fit my case and my client. That's defense. Doon ako magaling. Ang presidente, would you lie? Again, I mean, I know this is a repetition, but would you lie for the president? I don't think there's a reason for that. Okay. Hindi, I will not do that. Kasi I will not, people will not believe in me if I will tell lies. So, I would rather not. Childhood. When you hear the word childhood, what comes to mind there? Ako? Active po kasi ako nung bata ako competitive. Siguro, sabi ko, ito yung sinasabi ko sa I will not compete against anybody, but I will compete against myself. Kasi Galing. kailangan ko ng taasan yung level ko eh. So, pero hindi ako nakakatapak na ibang tao. Describe yourself as a student. Active, matapang, nanununtok. Clear? Ano ka ba, nanununtok ka ba na music eh? Nanununtok ka. Bagay, estudyante siya, nanununtok. Mahirap yung government official ka nanununtok. Aray ko. May punto, may punto. Okay? May punto, may punto. Kumbaga, pwede niya pala suntukin si Sara eh. Nung estudyante ka, ligawin ka. Yes. Opo. Walang effort. Gawin lang. Opo. Walang ka-effort yun eh. Do you remember your first boyfriend? Sir, patawad po. Okay. Sinabi ko sa asawa ko, siya yung first boyfriend ko. Let's stay there. You're a daughter, you're a wife, a friend, a lawyer, a spokesperson. Pero Claire, who are you first? Okay. I was asked by the judge before. Kasi nasa DCMM na po ako. Sabi niya sa akin, Claire, sabi niya, ano bang gusto mo? Mag-artista o maging lawyer? Sabi ko, I want to be the successful mother ever and a loving wife. Yun po. Yun ako eh. More para sa family. Family first. Oo. Siguro kung ba't ko hindi pipiliing maging artista, sabi ko, parang hindi ko forte mag-artista. Although mukha tayong artista. Eh, parang, hindi eh. Yan, yan. Di, maganda si Yusek pag nakita niyo po sa personal. Maganda po siya. Maliit lang siyang tao. Tapos, maliit yung mukha niya. Sobrang cute ni Yusek. Tapos yung anak niya, napakaganda rin. Kamukha ni Sam Pinto. Maganda po si Yusek. Sabi ko sa inyo, pag nakita niyo po. Tapos kalog siya. Cowboy. Walang yabang sa sarili. Niloloko pa nga ako. Nasa ba si Nyolo? Hindi ko makita. Kaharap niya na ako. Nasa si Nyolo? Yusek, ako ito. Si Nyolo. Hindi ka naman si Nyolo. Nasa ba si Nyolo? Aray ko. Ganun ako. Ako nga to, Yusek, si Nyolo, kaharap niyo. Hindi ka naman si Nyolo. Kulit. Aray ko. Kulit eh. Tanong mo kay Addictus Rex. Di ba? Nagkita na kami yan ni Addictus Rex, campaign manager 1. Your opinions on the following. Same-sex marriage. Same-sex marriage, I don't know if it is the right thing now. Siguro if there's a law. Iba na po kasi yung panahon ngayon. We can accept everything. So there's nothing wrong with that for me. Hypothetical, if you were a congresswoman, would you vote for the SOGI bill? Okay lang po yun. Okay. Kasi alam niyo po, pare-pareho po tayong tao eh. At iba-iba rin po yung nagiging damdamin natin. So we have to respect each other's feelings po. Anti-dynasty bill. Number 1 po yan kay Pangulo. Pinapamadali na po yan. But personally, Yes, dapat po. okay. Kasi marami pong abuso. abolition of the party list system. Parang hindi po eh. Kailangan lang po sigurong i-monitor, i-manage, at hindi rin magamit sa abuso. Marami po kasi umaabuso ngayon sa party list eh. So dapat tama lang po. Kasi maganda po yung Intent of the law. yes, nung ginawa po ito ng panahon ni Tita Cory, maganda po yung intention niyan. Marginalized yan eh. Representation of the marginalized. Yes, ang problema ngayon kasi iba na eh, politiko na rin, tapos party list, sila lang. Pampalawak, pampalaki, to perpetuate power. Oo, tapos kamag-anak din nila yung congressman, yung senator. Turncoatism. Ngayon, itong partido, bukas, itong partido, ito, next. Dapat hindi eh. Oo. Sana hindi. Sana two-party system tayo. Sana. Divorce. Divorce, it depends, Tito Boy. Kasi I have read this version of Congressman Ed Lagman. Yung version niya po ng divorce, it's okay, it's fine with me. What makes it okay? Okay, kasi meron dong mga provisions regarding the provisions regarding legal separation. So, ni-level up lang niya na maging part ito ng
nullity of marriage. And I think, let's say, 5 years na kayo hindi magkasama. Meron na kayong pamilya sa iba. Di naman kayo nagdidemandahan ng adultery and concubinage. So, kung wala na kayong chance, then I think it can be a reason for nullity of marriage. Kasi ngayon po, ang hirap po ng nullity of marriage because you should prove pa, maliban doon sa mga provisions regarding void marriages, you have to prove pa na he is psychologically incapacitated or the other party. So, medyo mas mahirap po yun. Ang ayoko lang po siguro, Tito Boy, yung sasabihin na, magkasundo tayo, magpirmahan tayo. Ayoko nun po yun. Ayoko nun. Paliwanag natin kung bakit ayaw mo. Ayoko kasi po, ang relationship po dapat yung workout yan eh. Dapat lagi nyo pong, isipin nyo na kaya pa natin. Kaya lang kasi kung may pirmahan kayo, at that time, mataas pa yung mga pride nyo kay isa't isa, hindi nyo siya maaayos kasi Galing, pirma lang kayo. Tama. Saka, I respect the sanctity of marriage. Death penalty. Sa ngayon, hindi po kaya. Although sinasabi natin na okay ang ating justice system, but we are not prepared for that penalty. Marami pong abuso. Hindi ko sinasabi lahat ng kapulisan, pero marami pong nagpaplanta ng ebidensya. Alam naman natin, may nagpagawa na intriga, may eksperto sa pagplanta ng ebidensya. One of the prosecutors we had admitted that, Tito Boy, and that was former President Duterte. He admitted that he planted evidence. So kung pinanata ka ng evidence, tapos death penalty yan. Paano? Decriminalization. Sa bagay, tama yan, no? Pero ako, pabor ako sa death penalty kung maayos na po ang lahat. Pabor ako dyan kasi dapat po talaga yan eh. Death penalty. Pero, ang question nga, magkaroon tayo ng very, very reliable justice system. Yun po ang sagot dyan. Kailangan muna natin magkaroon ng very reliable justice system po. Kasi po, lalong-lalo na po pag mahirap ka. Kasi pag mahirap ka po, hirap ka eh. Ganito po, nakasuhan ako. Wala naman akong kasalanan. Eh kung wala akong pera, paano po ako makakakyat ng Court of Appeals? Oh, kawawa na. Death penalty na ako. Wala naman akong kasalanan. Pero tinadtad ako ng, ayun sabi ni Yusek eh, tinadtad ka ng evidence. Dahil nga, mayaman yung kalaban mo. Oh. Eh, paano ka makakapag-Court of Appeals? Ginilty ka sa lower court. Ginilty ka na naman sa Court of Appeals. Paano ka makakapag-Supreme Court? Diba? Kaya kailangan, pwede po ang death penalty, pero kailangan po natin baguhin ang konstitusyon talaga. Baguhin natin ang konstitusyon. Magkaroon po ng provision or batas para po sa mga kababayan natin na salat sa buhay na maipagtanggol nila ang sarili nila. Oo, nandiyan po yung PAW. Meron po tayong PAW. Kaso po yung PAW is 1:500. Isang kliyente ay isang abogado, 500 ang kliyente. And hindi po sapat na maasikaso yun. Dapat po talaga, meron po tayong malaking agency na pwedeng takbuhan ng ating mga kababayang mahihirap. Kasi yan po hindi patas eh. Kasi po nakapaloob sa batas na kailangan magkaroon ka ng abogado and that is given. And ang abogado po sa atin ay hindi mura. Mapapamura ka eh. Ang abogado sa atin hindi mura. Meron kang PAW, yes. Pero yung PAW po hindi sapat. Hindi sapat. 1:500 po. Isang abogado, 500 kliyente. Paano ka makakasikaso? Dapat po meron pong isang agency na maghahawak sa mga heinous crimes. Isang agency maghahawak sa ganitong kaso sa mga marriage. Isang agency maghahawak sa mga naabusong bata. Isang agency po yun pero nadidivide sa iba't ibang division. Ganun po dapat. Hindi po yung magpapaw tayo na halo-halo na po. Ando ng heinous crime, ando ng abuso. Hirap po. Ang hirap i-determine ng isang PAW lawyer yun. Kawawa rin naman sila. And yun po, pabor ako sa death penalty pero ayusin po natin ang justice system. Of life. Ayoko. Gusto ko nandyan pa rin yung it's a criminal case pa rin. There should be a criminal liability for libel. Otherwise, kasi maaabuso talaga siya, Tito Boy. Lowering the age of criminal responsibility. Tingin ko, Tito Boy, it should be at least 12 years old. Kasi iba po yung discernment ng kabataan niya. Hindi siya tulad ng mga panahon before. Mas advanced. Sa mundo ng politika, kanina kasi you mentioned this, if you can bring someone to heaven, sa langit, sino ang dadalhin mo sa langit? Syempre, isang tao lang muna do. Siguro si Pangulong Marcos Jr. Ilabas natin si Pangulo. Hindi ko Ilabas siya. natin sa Pangulo ang Malacanang. I mean, a politician. Okay. Si VP Sara. Sa langit? Sa langit. Okay. Para makausap.
Aray ko. Grabe! Okay, Session. okay. Natin si Pangulo. Na. To heaven. Sa langit. Mm-mm. Sino ang dadalhin mo sa langit? Syempre, isang tao lang muna do. Siguro si Pangulong Marcos Jr. Ilabas natin si Pangulo. Hindi Oo, mo ilabas siya. natin sa Pangulo ang Malacanang. I mean, a Okay, politician. okay. Si VP Sara, Sa langit? sa langit. Okay. Para makausap niya si Lord. Sa mundo ng politika, Yusek, mali yun eh. Sa impyerno, mali sagot mo doon. Sa impyerno siya, presidente siya doon. Mali. Aray ko. Mali yun, Yusek. Sa impyerno siya eh. Aray ko. Tignan mo yung tao, oh. Grabe yung tao eh. Talagang hagal pa kayo. kung may madadala ka naman sa impyerno, sino? Si VP Sara din. Aray ko. Aray ko. Ano ba? Hoy! Hoy! Yari ka na naman nito! Aray ko. Nayari ka na naman nito, Yusek. Ikaw yari ka na naman. Bakit? Kasi sabi niya siya yung magiging presidente sa hell. Yung pala may karugtong. Hindi ko na... Grabe, nag-react agad ako. May karugtong. Yari na naman. Yari ka na naman neto. Putik, umuusok na ng mga tumbong ng trolls. Yari ka na naman. Claire, si Pangulong Marcos ba at si Speaker Martin Romualdez ay magkaibigan pa rin? Hindi ko po siya nakikita. Really. Never. Ang huli kong kita kay speaker, yung unang-unang kasama ako sa ASEAN, sa Kuala Lumpur. At ako po, personally, di ko rin sila nakita nag-usap. Pero syempre baka nag-usap sila. But for me, I cannot say na nag-usap sila. At ayaw mo ng categorical answer dahil hindi Hindi mo ko alam. nakita eh. Oo. Opo. Although kasama po siya sa trip, pero kung nag-usap sila, di ko nakita. Did you comment? I'm sorry, I might have missed this. Did you comment on former Speaker Romualdez's statement? Yung may kinalaman kay Zaldico the day after, you know, he had a statement. Yes. Was there a reaction to Yes. us? No. For me lang, personally, Oh. in my vlog. Okay. Ako ang sabi ko sa kanya, pag mainit kasi yung ulo mo, kung ano-ano nasasabi mo. Tama. So kung ako yung lawyer niyan, kung ako Okay. po yung lawyer, sabi ko, kumbaga patahimikin mo na kita, gawa ka ng statement mo, yung naaayon sa damdamin mo. 'Di ba? Kasi para po compose ka, alam mo yung sinasabi mo, mahirap paglit ka eh. Minsan nasasabi mo, it's either mali, exage. Palagay mo, Claire, ano ang mali na nasabi niya doon? Wala naman po ako sinasabi, No, may mali siya. yeah. Kasi sabi ko lang po, na mas maganda, na pag ikaw yung nagsalita, dapat compose ka. Kung naalala ko ng tama, ay ipinaliwanag niya ang budget process. Isa sa mga sinabi niya ay, ang implementation ng budget, hindi naman kami ang nagre-release sa Kongreso. Ehekutibo yon. That's the executive's job. And some people were saying, that was indirectly saying, na, I mean, look at Malacanang, not us. Kung tama ang aking reading. Hindi ganoon ang pagkakatingin ko. Hindi. He just explained the process ng budget, sinong gagawa, at sino yung magre-release. So, kung ehekutibo to, that's the truth. Wala naman siyang mali po dun. So, pero kung bibigyan to ng implication na merong kasalanan ang ehekutibo, dapat yun napatunayan. Ang sinasabi ng mga kritiko nila ay pasaring sa presidente ang ilang bahagi ng kanyang statement. I don't think so. Okay. Kasi sa ehekutibo, Tito Boy, hindi lang presidente ang ehekutibo. Kasama ang DPWH yan. Ang DBM. Ang DBM. Yes. So kung sinasabi nila na merong anomalya, hindi Tama. po ba nagpapaimbestiga? At marami na nga po nasangkot Tama. ng DPWH. Given the chance, would you run for the Senate or Congress? Yan na. Teka na lang. Ay, Tito Boy, wala po sa isip ko. Wala. Wala. Hindi ko pa siya nakikita. Sa akin, bolang kristal. Takbo ka Senado, hindi pwede. Tatakbo ka Senado sa gusto mo. Aray ko. Yusek! Sa gusto mo, tatakbo ka Senado. Watching the president do what he does, of course hypothetical. Would you want to be president of this country? Tito Boy, hindi ko alam. Hindi ko masabi. Wala. Artista na lang para i-manage kita. Mahirap po. Alam niyo pa, Tito Boy, ito sa mga hindi nakakaalam. Sis, napasok ako dito. Kasi pag wala ka sa loob, Tito Boy, always ka judgmental. Pero napasok ako dito, yung mga ibinibintang kay Pangulo na hindi nakatrabaho, tamad, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun dahil sa schedule po ng Pangulo, minsan umaga, let's say, nasa Manila. Tapos susunod dyan, mga alas 10, may meeting na po yan, sunod-sunod po yan. So, yung paninira po siya sa Pangulo. So sabi ko, ako pala, minsan magiging judgmental ako, di ko pala nakikita na yung Yes. Pangulo, kasi kailan lang po ako napasok, 2025. Yes. So di ko alam na ganito pala siya kasipag. At Yes. ganito siya kabait. Yes. Hindi siya nagagalit. Tama. Pero gusto ko ganito, bakit ganyan? Hindi, you do this,
Wala tayong pakialam kung ibabash tayo, basta kung ano yung legal, kung ano yung sasabi ng batas, at kaya natin, ibaba ang presyo ng bigas. Ganun po siya. Isang kritisismo laban sa presidente na ikinapiko nyo. Ako, Tito Boy, nung wala pa ako sa palasyo, ha, wala pa po ako, hindi pa ako para press officer. Ang ikinainis ko, yung sinasabing gumagamit ng illegal drugs. Ako personally, Tito Boy, kasi, sa akin, as a lawyer, siguro pumapasok yung pagiging lawyer ko. If that is true, show the evidence. Tapos lahat na nag-content niyan, sa YouTube channel ko, parang kino-cross-examine ko. So, sabi ko, ba't mo nasabi ito? Although, syempre, hindi naman sila sasagot. Pero, doon sa viewers ko, ba't niya sinabi to? O, nasaan na ngayon? Alam mo yun, lagi kong china-challenge yung mga ibang vloggers. Sa isip ko, bakit mo nasabi to? Dapat ipakita mo to. So, hanggat wala ka napapakita sa aking ebidensya, di ako maniniwala sa'yo. Diba? Let's say, maleta. O, sige, anong laman ng maleta? Galing. Napakita mo ba laman ng maleta? O, dinala mo kanino? O, may resibo ka ba? Tinanggap niya ba? Anong maletang klase? Yun yung mga Tito Boy eh. Ang daming pwedeng gawing intriga. Tapos, walang ebidensya. Yun yung alarming today. Kasi lahat ng paninira, lalo na kung official yung sinisiraan mo, Tito Boy, hindi lang official ang tinitira mo. Ekonomiya ng bansa. Na hindi nila napapansin. But I think, yan naman talagang gusto ng mga obstructionists. Sirain lahat para pag naapektuhan ng ekonomiya, Tito Boy, ang isisisi naman nila sa Pangulo. Tama. Yun ang gusto ng mga obstructionists. Tama, wala akong napatunayan nga sa droga. Si Digong, siya nagdodroga. Aray ko. Galing. Galing sumagot ni Yusek, wala akong masabi. What kind of a wife are you? Sweet or spicy? Ay, Uy, ayan na. Nako, delikado na to. Patay na to. Eto na po, wipe na. Nako, delikado na yung tanong pa. Delikado na to. Delikado na yung tanong ha. sweet ako, Tito Boy. Sweet ako talaga. Alam mo yan, di ba? Ugly truth or beautiful lie? Ugly truth na lang. Kasi truth eh. Bakit naman mag-like ka tapos feeling beautiful ka, beautiful like kasi, tapos mali naman. May Tama, atrasan ka ugly ba? truth. Okay lang maging pangit ka sa paningin nila basta sinasabi mo ay katotohanan. That's good, Yusek. Galing mo doon, ang galing mo doon. Away. Kung walang kwenta. Ano ang Na- walang kwentang away? Wala siyang basihan. Wala. Parang, sino ka? Para patulan kita. May ganun eh. Oo. Sino ka? What can make you resign from your job? If I will be forced to tell lies, siguro. Yun. Our country is extremely Galing. politically divided. Hindi na nakikinig ang isa't isa. Mhm. Tama ang basa? Agree or disagree? Nobody's listening to anyone. Marami po kasing gahaman sa posisyon. Nagmamadali na makaupo. Doon yun nag-start, Tito Boy. Kung walang gahaman sa pwesto, tingin ko maayos naman yung bansa natin. So doon nag-start yun. In these very confusing times, who can we trust, Claire? Except God. Yeah, exactly. Okay. I think now, ourselves. We just have to be this, we should have this critical thinking lang, Tito Mhm. Boy. Kapag wala kang critical thinking ngayon at hindi ka magiging mapanuri, maliligaw ka. Oo. Dapat hindi tayo madaling masuwi. Of course. Dapat nagtatanong tayo. Absolutely. Impeachment or Constituent Assembly? Impeachment. Chucky o Chaka? Chucky doll. Tsakidal! Putang yari na naman to. Aray ko. Yari! YouTube or TikTok? YouTube, Tito Boy. If you were to say thank you and sorry to the president, how would you do it? Sasabihin ko po talaga diretso, sir, sorry po. Kasi po si Presidente po, hindi po talaga siya magagalitin. Hindi siya tatanim ng sama ng loob. I mean, you can feel that eh. Pagdating sa kanyang kapatid, kahit ano yata sabihin sa kanya, sasabihin niya sa akin, Claire, hayaan mo na. Ganun siya kabait. Kahit anong negatibong pinupukol sa kanya, Claire, hayaan mo na. And if you were to say thank you, Thank you for the opportunity. sorry and thank you to VP Sara, how would you do it? I will not say sorry. I will not say thank you. Who is Claire Castro? I would say sorry. I would say thank you. Walang iya talaga sa Aray ko. Grabe, no? Walang iya talaga sumagot si Yusek Claire, no? Diretso. Wala siyang walang preno talaga yung bibig eh. Grabe. We know one is watching. Alas ka doon. Opo, mapambus ka ako, especially sa mga anak ko. Ang dalas kong biruin. Mm-mm. Amidst the noise and haste, ika nga ng desiderata, who keeps you grounded? My faith in God. I know He's always with me. Oo. I always ask for guidance. I always ask for His protection. So, I know who's with me. I know He is with me. Who can shut you off?
My husband. Talaga? Yes. Ano yan? Sinasabi niya, tigil na. Oo, kasi minsan pag nagtatalo kami, iyan ka na naman eh. Kino-cross-examine mo ko eh. O, di siyempre titigil na ako. So, lalambingin ko na siya. Okay. When are you most vulnerable? Siguro pag it concerns about my children. Are you a better listener or a better speaker? I can say both. I should listen. I should also watch. Right. So that I can speak well. I can deliver the message. When was the last time you did something for the first time? Maging press officer for the president. Kung may third eye ka, saan mo ito ilalagay? Sabi ng asawa ko, dapat yung mata ko dito. Dahil? Kasi pwede mo ganun, no? Pwede mo pakita. Kasi pag sa mata, di ba, pag gumanon ka, kita na agad nung kalaban mo yung ulo mo. Samantala? So ito, pag ganun di halata, oh. Basta kung sa kaganon. Okay. Gaganon ka lahat, everywhere pwede. Tall, dark, or handsome? Naku, lahat yan meron ng asawa ko eh. Pwede ba lahat? Lahat pwede. Short hair, long hair? Sa akin po, short hair. Mga Ginoo o medyo bastos? Mga Ginoo. Ako na lang yung magiging... Aray ko. Survive! Gusto niya daw, Maginoo, siya na lang yung magiging bastos. Hoy! Aray ko. Hoy! Aray ko. Yusek, umayos ka. Yusek ka kung araw-araw Palace Press Officer, umayos ka. Hoy! Facts or truth? Truth. Kasi you can have truth if you have the facts. Okay. Tama. Who controls the political narrative at the moment? Sa iyong opinion? Of course, the executive. Credibility or popularity? Credibility. Tama. What scares you the most? If any. Kapag Tama yan, credibility. Credibility. yani ang kadiliman sa Pilipinas. Delikado yun. Why did you accept your position? Dahil ba sa naniniwala kay Presidente o dahil malaki ang sweldo? At that time po kasi, Tito Boy, hindi ko gustong pumasok. Really. I had the script. We practice it. Ng anak ko, saka ng asawa ko na we will not accept. But when the president, Tumawag. talk to you, Claire, can you help the government? Yun lang po yung words na sinabi niya. Parang, sige po. Parang, the president was talking to you. Di ba, ano kayo, una starstruck. Tapos, hindi ko po inisip, Tito Boy, never in my life na inisip ko na makakatabi ko, makakausap ko ang presidente ng Pilipinas. Hindi ko po talaga siya naisip. Yes or no? Will you take a bullet for the President? Yes. Biggest would you take a bullet to the president? Yes. Aray ko. Lupet. Conception about Claire Castro. Mataray. Hindi naman ako mataray. Hindi siya Mukha mataray. lang. Tama. Hindi yan mataray. Napaka-jolly pong tao na to. You are at the gates of heaven, at the pearly gates, and God asks you, Anak, bakit kita papapasukin? What would you say? Kasi I am your child. Ngayon ba, amidst the noise, posible pa ba ang makabuluhang pag-uusap? Yes. It is important to have that, Tito Boy, nowadays. Kasi kung walang makabuluhang pag-uusap, maliligaw ang mga Pilipino. Maliligaw yung mga Pilipino na nasa algorithm nila, puro fake news. So, Tama. kailangan talaga po na pag-usapan to para mabuksan yung isipan ng mga Pilipino na, ay, ito pala yung totoo. Mali pala sila. Tama. Marami po talaga kasi nabubudol. Sabi ni George Stephanopoulos, proximity to power is power. You are very close to the most powerful man in the country. Are you powerful, Claire? I don't think so. I will never abuse this task, this job, given to me by the President. I will never use his name. Buhay pa ba ang pag-asa sa kabila ng ingay na nagaganap ngayon? Alam mo, Tito Boy, if you believe in God, there's always hope. Kaya lagi lang tayong dasal. Dasal lang po talaga. Have you ever been told that you are too aggressive and loud because you are a woman? I think that's a compliment. Kailangan ko maging loud. At hindi ako pwedeng princess type, Tito Boy. Sa Galing. panahon ngayon, saka I am not like that. Hindi Tama. ako ganun. Private life, public life. I cherish my private life, Tito Boy. Oh. Mm-mm. Do your children watch your press briefings? Hindi yata, may klase sila. So sabi ko sa mga anak ko, you should be updated with the news. Kasi lagi ako nandiyan dyan, tapos hindi kayo updated. Okay. Anong beauty ritual mo? Sa gabi, Tito Boy, siguro yung pagpupuyat. Hindi ko alam kung nakakatulong ba to. Siguro lang, Tito Boy, yung ang tawag ito, yung moisturizer. Oh. Mm-mm. Anong paborito mong ginagawa kay Mister? Asalin. Nako, delikado na to. Paboritong ginagawa kay Mister na. Aray ko. Init. Aray ko. Mainit na to, ha. Ito na. Ano ang paborito mong ginagawa sa iyo ni Mister? Siya yung aking pagka may YouTube, nagla-livestream ako. Oh, Claire,
meron tong basher sa'yo. Eh. Sabi ko, pwede ba? Ikaw na lang manood niyan. Ha? Sabihin mo na sa akin, kwento mo. So, yun yung mga, the usual namin Right. pinag-uusap. Happiest moment of your life so far? Having children, Tito Boy. Love or ambition? Love. Selosa o nonchalant? Nonchalant. Ano ba asawa ko eh? Mabuit. Isang, walang zero-zero. Where does a lawyer end and the spokesperson begin? I don't think so, Tito Boy. Parang I can do it both. I can do those things at the same time. Pero ito, Claire, this is very interesting. As a lawyer, do facts always win or does narrative matter more? Tito Boy, pareho. I should have the narrative, but my narrative should always be based on facts, Tito Boy. Hindi ako pwede magkwento tapos wala pinanggagalingan. Tama. Mahirap po yun eh. So, doon ako critical eh. I mean, lagi ko yung inuusisa. How can you say these things so wala kang hawak na resibo? Tama. Do women in politics get punished emotionally? On my part, hindi sa akin, wala eh. Emotional or decisive? Decisive. Kape o tulog? Kape. Your very first impression of the president? Wala, Tito Boy, alam mo, starstruck lang ako. Parang the first time ko siya nakita, parang hindi nga ako makasalita. Most surprising thing about President Marcos? Sobrang sipag, Tito Boy. Sobrang bait, sobrang sipag. At ito, Tito Boy, he always thinks about the Filipino people. Tama yun, tama yun. Mabait talaga si Presidente kaya nabuso eh. Mga hayop talaga eh. Galing. Misunderstood thing about President Marcos? May nagsasabi kasi matamad siya eh. That's not true. Sa lahat ng ginagawa mo ngayon, sa palagay mo lang, Claire, mapupunta ka ba sa langit o impyerno? Sa langit. Sa langit. Sa langit. Truth Commission or Independent Commission for Infrastructure? Okay, independent commission. Ito Boy. Kasi if you're independent, you will not be influenced. So, the truth will come out. Pot of roses or pot of gold? Oh, gold. But you know that story. You know, we heard that story. I read that story. Kung Hindi, saan, Tito Boy. kung saan binigyan ka ng pot of roses, Mister? Mali. Meron. Meron. Naalala mo? Yes, Oh. kasi sabi ng asawa ko ganito. Claire, naniligaw pa na siya. Oo. Sabi niya, ganito, Claire. Bigyan kita ng isang pasong rose. Alagaan mo yan. Buhayin mo yan. Para every year, hindi na kita bibili ng rose. Pero wala kang supply ng rose. Ganun siya, Tito Boy. Yung palang intensyon. Oo, yun yung intention, makatipid. Most used app on your phone? Tito Boy, YouTube eh. Ano ang kanta ng buhay mo ngayon? I will survive. I will survive, oh. I will survive. Ang kulit ni Yusek, no? Putik ang kulit, eh, no? Aray ko. Sobrang kulit nito. Tatlong bagay na nasa bag mo lagi. Cellphone, wallet, lipstick, Legacy or impact? legacy. Ganda o galing? Galing, Tito Boy. Kasi pag magaling ka, gaganda ka. Agree. Oh. If Tama, no? Pag magaling ka, gaganda ka eh, no? Di ba? Aray ko. Tama yun, no? Tama nga, no? Galing. you could meet one Filipino historical figure, sino ito? Si Jose Rizal. Bakit? Kasi Tito Boy, nung nabasa ko yung No Limit Angry and Elfie Lee, I definitely, he was so amazing pala during his time na hindi, ngayon hindi ko alam yung mga kababayan natin, mga estudyante natin kung na-appreciate pa ba nila si Rizal. Pero kapag po kami nagkakaroon nung, kasi nagdi-discuss po ako doon sa Maging Mapanuri, sa mga estudyante ngayon, na-appreciate ko si Rizal kasi dinadala niya tayo sa nakaraan, na up to now, nakikita natin kung gaano pala sila kahirap nun at paano nila tinaglaban yung freedom ng mga Pilipino na minsan pag nababasa ko, parang naiiyak ako kasi bakit yung mga ibang Pilipino ngayon gahaman sa pwesto. Ako si Andres Bonifacio. Sabihin ko, Andres, bakit di mo ginulpi si Emilio Aguinaldo? Ako yun talaga. 'Di ba? Sabihin ko, ang tapang-tapang mo pero naisahan ka ni Emilio Aguinaldo. At ginulpi mo. Aray ko. Yun ang Yun ang gusto kong makita si Emilio Aguinaldo na magulpi ni Andres Bonifacio. 'Di ba? Alam mo na niloloko ko eh. Diba? Alam mo na niloko ka ni Emilio Aguinaldo, hindi mo ginulpi. Aray ko. Diba? Aray ko. Yun ang gusto kong kausapin. Kung magkakaroon ka ng superpower na maging invisible for one day, sino ang mamanmanan? Isang araw lang. Si VP Sara. Aray ko. Ayan na! BP Sara, mamanmanan ka ni Yusek Claire Castro, manda ka na. Bakit? Para malaman ko kung saan niya hinuhugot yung mga fake news niya. Kung may natitira na lang na one phone call ka, sino ang tatawagan? Asawa po. At anong sasabihin mo sa kanya? Mahalo pa ba ako? Kainis.
Kainis! Aray ko. Kakainis! Mahal mo ba ako? Kakainis! Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, Judas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi